Hello guys, kumusta po kayo? Tayo ngayon ay nandito para mag-review ng DJI Mini 5 Pro. Alam ko matagal nyo nang inaabangan itong review na to. Kaya nga lang ay laging hindi maayos yung panahon, kamukha niya, no? Maulap na naman. So ang hirap mag-review talaga pag hindi maganda yung panahon. Unang-una, delikado magpalipad lalo na kung mahangin at hindi mo masabi biglang uulan. So tumagal yung pagre-review ko or pagte-testing ko ng DJI Mini 5 Pro. Doon po sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po ay nag-start mag-drone matagal na. Year 2010 pa yata yung mga unang drone na mga sinauna. Malalaki pa yung drones nung time na yon. Nagtataka yung iba bakit ako yung nagre-review. Pasensya na, hindi ako photogenic. Pero ito kasi ang ginagawa ko before pa. Ako yata yung nakita nila na nasa na yung magpalipad. Kung nagtataka kayo paano ko nagagawa yung mga iba-ibang palusot, palipad na lumulusot na gano'n. Yun po kasi ay matagal. Hindi po yung drone ang gumagawa nun. Ako po mismo yung gumagawa nun. Ino-off ko yung mga sensors kasi sanay ako ng wala mga sensors. Pagka kasi gumagana yung sensors, may mga galaw yan na hindi ko ginagawa. Meron siyang sariling paraan ng pag-iwas. So para sa amin na matagal na nagpapalipad ng drone, naka-off yung mga sensors. Pero hindi namin sinasuggest na gayahin nyo kami. Iba na kasi yung panahon ngayon. Hindi kayo nasanay dun sa mga dating paraan nagpapalipad na manual. Ngayon, halos ang mga nagpapalipad ay puro sanay sa auto. Once na in-off nila yung sensor, dun sila napapasama. Biglang nababangga or nagkataka sila pagka lalo na i-off mo yung VPS, yung nasa ilalim, yung Visual Positioning System. Malikot na yung drone, may kusang galaw na yan na hindi mo inaasahan. So wag na yung basta-basta gagayahin yon. Unless you are guided, pwede mong gawin. Okay, so much for that. Ngayon ay re-reviewin natin itong DJI Mini 5 Pro. So heto siya, no? Ganyan siya kalit. Actually, lahat naman ng Mini ay ganito kalit. Pero unti-unti na nag-evolve, gumanda ng gumanda. Unang-una, ang nabago nito, nagkaroon siya ng gimbal protector na pati yung propellers ay protected na rin. Kasama na siya doon sa gimbal protector. Naging mas madali siyang dalhin dahil dito. Okay, so paano siya tinatanggal? Dito siya. And then sa ilalim, meron yung parang maliit na lock dito. Pwede mong, yan, iikas na siya. And then makakawala na yung drone. Ayan, ito yung kanyang propeller. Ang nabago rito, sa bagong drone na ito, focus ko muna, meron na itong automatic on. Kapag may battery siya at inopen mo yung arms yung ganyan, ay mag-o-on na itong drone. Pero tanggal yung battery kaya hindi ito mag-o-open. Okay. Itong propeller niya ay quick release na siya ngayon. So madali na siyang matanggal. Hindi ko pa ito nasubukan tanggalin. Tingnan natin kung gano'n siya kadali. O yun, quick release na siya. Katulad na siya ng mga standard na mga Mavic. Yung Air series at saka Mavic series ay parehas ditanggal ang mga propeller. Before, ang Mini series na drone ay naka-screw. May screw pa. Pero ngayon, nagawa nila ng paraan na maging quick release na siya at magaang pa rin. Okay, so ang timbang nito ay more than 250. Mas mabigat ito, hindi ito yung standard. Yung standard, pagka ikinabit mo rito, 200, ang sabi nila ay 252 grams. So hindi ko mapapakita sa inyo. Ito ay mahigit 252. Kapag kinabit ko itong battery na to, ito ay more than 200. Basta ilagay ko na lang, pakita ko yung timbang. Yan, ito yung timbang niya. Yan yung nakalagay. So lagpas siya. Ngayon, wala namang problema sa Pilipinas yun. Kasi sa Pilipinas naman, hindi applicable yung 252 grams na maraming Pilipino yung nagkakamali. Lagi nilang sinasabi na sila daw ay naka 200, less than 250 grams na drone. Wala na raw silang pakialam sa batas. So hindi totoo yun. Lahat ng drones ay under sa law ng pagpapalipad ng drone. Gawa ng CAAP rules. So kailangan nating sumunod doon. Regardless ano pa yung bigat ng drone mo, ay merong mga no-fly zones. Halimbawa, malapit sa airport. And then yung more than 120 meters ay no-fly zone yun. Yung more than, mahigit sa 120 meters altitude or height ay no-fly zone yun. Hindi na tayo dapat magpalipad ng mas mataas doon. Okay, huwag niyo ipagmamalaki na kaya niyo magpalipad drone. Dahil madali lang magpalipad drone. Ang problema is bawal. Kahit 1,000 meters kayang liparin yan. Kung i-release ni DJ ay yung kahit 1,000 meters kayang ilipad nito.
Ang problema talaga is merong rule. So, hindi nyo dapat ipagmalaki na nakakapagpalipad kayo ng more than 120 meters dahil bawal yon. O yung kanyang camera, ito yung unang-unang pinagmamalaki. Meron na siyang 1-inch camera sensor. Iba na, medyo malaki siya compared do sa mga dating mini. Oh, laki na nga. Okay, so, iba na. Hindi na rin natatanggal itong harap na to kasi iba na yung paraan ng pagkakabit niya ng lens filter. Ano? Ang maganda rito sa Mini 5 ay meron siyang kasamang lens filter. Actually, mas mura ang presyo ng Mini 5 kumpara sa Mini 4. Kasi yung Mini 4 Pro, 65,000 nung ibenta. Ito is wala pang 62,000, 61,000, almost 62,000. Pero walang filter ang Mini 4 Pro. Itong Mini 5, may kasamang lens filter or ND filters. Ito siya, oh. And then, iba yung style, ah. Before kasi natatanggal yung natatanggal tong harap, eh. Ngayon, hindi ko pa natatry. Mukhang hindi siya natatanggal, eh. May screw, eh, no? So, naka-fix na yung harapan niya. Ang kailangan mo lang gawin ay kukunin mo to. And then, ilalagay mo sa diyan. Ayun, no? Ganun lang. Then, siya. Hindi naman siya madaling matanggal. Pero yun lang isang disadvantage nito. Baka mamaya bumangga, sumabit. Pwedeng mahulog. Mahirap hanapin. Maliit kasi yan. Okay, so, meron siyang ND8, ND32, and ND128. Gano'n kaano tong ND128? Okay, medyo madilim. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Ito yung ND128. Tingnan natin kung gaano kadilim. Ayun, no? Ang dilim. Naging black and white. Okay. So, ano ang technique sa paggamit ng ND filters? Bibigyan ko kayo ng tip sa paggamit ng ND filters. Kung hindi pa kayo marunong gumamit ng ND filter, kung ang habol ninyo ay parang doon lang sa liwanag, ano. So, silipin nyo lang na mata. Kuwari, itong ND8, tapos itingin nyo lang sa labas. Kuwari, ganyan. Tingin nyo lang dyan. Pagka yan ay dumilim, halimbawa, ititingin nyo sa mata nyo, ganyan. Ayan. Kapag yan ay sa tingin niyo ay madilim, ay hindi nyo kailangan ng ND filter. Pero kung halimbawa itong ND8 na to ay parang nasisilaw pa rin yung mata ninyo, ang gamitin niyo ay yung ND32. Oh, yung iba may ND8, ND16, ND32, wala kasing ND16, ano. Ang kasunod agad ay 32, malayo agad yung pagitan. So tingnan natin yung ND32 kung gaano ka dilim. Oh, madilim na to, eh. Oh, kasi yung panahon parang uulan. Mahihirapan yung camera na kumuha ng video or ng liwanag. So, kung mag-ND filter kayo sa ganitong panahon, medyo makulimlim, siguro yung ND8 lang. Lalo na yung 128, hindi pwede kasi madilim yan. So, ND8 lang yung suggestion. Or pwede namang hindi kayo mag-ND filter. Kung ang lipad naman ninyo, matataas lang, wala nang motion blur na magagawa pag masyadong wide, eh. Ang motion blur, usually, nakikita kapag close kayo sa mga iba-ibang mga bagay na yung dumadaan sa camera na mabilis, dun lumalabas yung motion blur. Pero kung wala namang masyadong motion, super wide lang, tapos ang galaw niyo mabagal lang, hindi lalabas ang motion blur na wala kayo halos mararamdamang pagkakaiba. Okay, gamit tayo ng ND8. Ang another purpose ng ND filter ay maprotektahan yung camera. So yung camera ninyo nakaharap yan sa iba't ibang klase ng dumi, alikabok, usok, or buhangin, or kung ano man. So, pag wala siyang protection, ay mas madali siyang maluluma or magagasgas. So, yung iba bumibili ng UV filter. Yung UV kasi halos parang walang filter yun, parang clear lang siya. So, yun, magpo-protect lang yun ang purpose. Before kasi yung UV ginagamit sa mga film, dun siya may purpose para hindi magkaroon ng mga ibang unwanted light yung camera, dahil film pa yung dati, nasisira yung kuha na overexposure or nasisira, doon gumagamit ng UV filter. Sa ngayon, sa mga digital camera, useless na ang UV filter. Pero sa drone, mahalaga siya. Pwede siyang magamit dahil napoprotektahan niya yung main lens. Okay, so kakabit ko na dito to. ND8 tayo. Okay. So, aside dyan, yung gimbal niya, bago yung design. So, ayun, tingnan niyo yung design ng gimbal. So parang mga nakalabas ngayon, kitang-kita mo yung mga goma niya. Parang sobrang fragile kasi ang nipis ng mga ang nilipis ng mga ano ba tawag dito? Yung mounting niya. Kitang-kita yung rubber. So pag ito nabangga, usually yan ang masisira, mababali or mapuputol or mawawala.
Yan, yan. Pero yan kasi dinesign ni DJI para magkaroon siya ng iba-ibang movements kamukha nung yan yung umiikot. Dating meron sa Mavic 4 lang, ngayon meron na rin sa Mini 5 Pro na umiikot. Wala ganito sa Mini 4 Pro. Okay, so yan, gimbal na bago. Ano pa, nagkaroon siya ng LiDAR. Itong LiDAR na to, ito yung gumagana kapag madilim, pag low light, gumagana yan, LiDAR system na yan. Tumutulong din yan para makapag waypoint, halimbawa walang GPS. So yan ang isang way niya para makapag-detect ng obstacle indoor. Kunwari, nag-take off ka sa medyo loob, walang GPS signal, nagwe-waypoint yan, gumagawa yan ng daan. So pagka pinabalik mo siya, return home mo siya, yan yung nagsisave nung unang lipad. So pagpabalik, yun yung dadaanan niya. Gumagawa siya ng route para makabalik. Okay, ito yung common na obstacle sensor niya. Meron ito sa Mini 4 Pro. Yan. So ito ay 3-dimensional. Okay, wala sa taas, pero actually nakakakita ito sa taas. Then sa ilalim, ito yung sensor niya sa ilalim, and then infrared sensor para sa landing, at saka yung flashlight. Yan. And then may mga nakasulat dito sa ilalim. Siguro pipicturean ko na lang din para mabasa niyo ko ito. And then ano pa na bago? Ito, meron siya pindutan dito sa gilid. Noong una, di ko alam kung ano itong pindutan. Nagnood ako ng mga reviews, wala akong nakikita kung ano to eh. Ito pala is para sa pagta-transfer ng files. Para kumonek agad doon sa app ng phone ng DJI Fly. So kung naka-open na yung DJI Fly app mo at na-connect mo na to before, mas mabilis siyang mag-reconnect kasi bukas mo lang yung DJI Fly, then pindutin mo to, magpo-prompt na agad doon sa app mo na gustong kumonek nung drone sa app. Pag kumonek, matatransfer mo na yung files. Yan, ganun siya. Yung motor niya, mas malaki kumpara doon sa dating drone ng mga mini. Mas malaki na ito ng kaunti. Tsaka kulay black na siya. Problema ko sa mga black na motors, kinakalawang. Yung Air 3S ko, yung Mavic 3 ko, kinalawang yung mga motor. Ang pangit. Pero kalawang lang naman yun, hindi naman siya sisira. Pero siyempre, mas maganda pa rin yung dati, yung parang silver, hindi siya kinakalawang. Hanggang sa naluma na yung drone eh. Hindi naman kinakalawang. O, ito yung slot ng Type-C, USB port, and then memory card slot. Meron siya internal na 42 GB. So, kahit wala itong memory card, ay pwede mo itong magamit. Basta naka-format, baka mamaya puno na, hindi mo naman isinesave. Itong charging hub niya, maganda rito, pwede na siyang makapag-charge ng 2 battery ng sabay, and then yung pangatlo, naka-standby. Once na mapuno na yung isa sa dalawa, sasabay na rin yung pangatlo. Hindi ko alam kung tama kasi itong nakuha kong charging nga, parang may problema. Lagi nag-e-error yung pangatlong ilaw, yung pangatlong battery eh. Nag-charge yung dalawa, pero yung pangatlo, parang overheat, parang gano'n. Hindi ko alam kung may problema itong nakuha kong charging hub eh. Kung ganito rin yung charging hub ninyo, paki-comment nga sa akin yung mga may Mini 5 Pro dyan. Nangyari sa kanya, normal yung dalawa, no? Nag-charge yung dalawa. Yung pangatlo, waiting. Pero nagbi-blink, 3 blinks. Yung isa sa mga LEDs niya nagbi-blink ng abnormal. And then pag napuno yung dalawa, hindi pa rin nagcha-charge yung pangatlo, nagbi-blink. Tatanggalin ko muna yung dalawa, palipas lang ako, palalamigin ko pa, tsaka pa lang magcha-charge yung pangatlong battery. So pagka i-charge ko siya overnight, hindi na pupuno yung tatlong battery. Dalawa lang. Parang may sira. Isa pang napansin ko rito, medyo tilted yung hindi ko maipakita na maayos Ibaba ko yung camera, ayan. Ayan, medyo tilted yung kanyang forma, para siyang palaka. Palaka or asong nakaupo. Yung nakaupo, yung nakaanin dalawang paa sa likod, nakatukod yung paa sa harap. Parang gano'n yung forma niya. Parang mas tilted siya kaysa sa Mini 4, Ang ganda. Parang ang yabang ba? Ganun yung forma ng Mini 5 na to. Ito nga pala, dahil malalaki na yung kanyang motor, ay mas malakas na yung kanyang wind resistance, mas mabilis na siyang lumipad, mabilis yung kanyang ascending vertical, and then yung forward and reverse flight niya ay mabilis na rin kasi naiba na yung kanyang motor system, mabibilis na siya. Yung forward flight niya, yung horizontal flight niya, kaya na niya lumipad ng 68 kilometers per hour. At kaya niyan lumipad up to 52 minutes maximum. Yung battery na plus, ito yung battery na plus, yung Flymore Combo Plus, kaya niya lumipad ng up to 52 minutes maximum na yon.
And then, yung range nito, malayo. Kasi naka 04 plus transmission siya. 04 na may plus din. Pero same lang naman din yung controller. Yun din naman ang ginamit niya. Okay, so much for that. Nasabi ko na yata lahat. Kung meron pa akong hindi nasabi, paki-include na lang po sa comment. Power on na natin yung controller. One short and one long. Yan. So, bakit daw hindi ako nagbubukas ng antena? Baka tanongin nyo na naman ako Hindi ko nilalabas kasi ayokong maluma kagad. Kasi pagka lagi mo siyang binubukas, ang dali niya masira. Ito, ang sikip pa, bagong-bago. Ngayon ko lang binukas yan. So, balik ko na uli. Hindi ko naman kailangan ibukas yan Malakas ang drone. Malakas ang signal ng mga drones ngayon. Okay, so kapag bukas na yung controller, buksan naman natin yung aircraft. Okay, another one short and one long. Pwede rin itong pwede mo rin itong i-on yung tinatawag na yung pag in-unfold. Pag in-unfold mo yung arms, automatic siya nag-on. Kaya lang ayoko noon kasi minsan hindi ko naman siya kailangan paandarin. Gusto ko lang buksan yung arms kasi kukunin ko yung battery. Nangyari, pag binuksan ko yung arms, umaandar. Itatanggalin ko nga yung battery So kailangan pa siyang patayin. So minsan naabala pa ako noon. Pero yung wari naka-on na ganyan, tapos i-off mo siya. If-fold mo siya para itago, yun, nag-automatic off yun, okay sa akin yun. Mas gusto ko yun. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Okay, so nag-on na siya. Yan, nag-home point na, narinig ko. Medyo mahina lang, lakasan natin. Para marinig niya. Okay, so, yun, ngayon pa lang. So, paano mo siya iti-take off? Para sa mga hindi pa marunong, meron ditong arrow. Pindutin mo to. Ayan din, lalabas yung take off sa screen. Pipindutin natin yan, hold. And then, magte-take off yung drone. Aangat siya ng kung ilang... Okay, more than 1 meter yung angat niya. So, itataas ko pa para makita yun. Sobrang aggressive Okay, so naka-off yung sensor ko pala. Yun nga usually naka-off ang sensor ko. Sige, mag-o-on ako ng sensor. Yan. So, naka-on ang sensor ko ngayon. Medyo mahangin ngayon. So, actually, not good to fly. Kaya lang, alang-alang doon sa... Ingay yan. Alang-alang lang doon sa mga nag-aabang ng review ko, ay ginawa ko na kahit hindi maganda yung panahon. Ang hindi ko lang magagawa ngayon mag-range test. Hindi ako pwedeng mag-range test pagka ganitong panahon. Hindi makakabalik ang drone. Yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi makakawi. Ang bagal ng drone pagka naka-on yung sensor. Hindi ako sanay ng mabagal. Kita niyo ba? Yan, taas ko para makita niyo. Atras ako konti. Mag-o-off na ako ng sensor. Naiingayan ako. Disable, not recommended. So kahit pala naka-off to, maingay talaga. Wala siya pakialam sa mga obstacle. Pero bagal pa rin, Sanay ako sa mabibilis, Sport mode natin. Sport mode. Obstacle sensing unavailable. Okay, in-off ko naman, Hindi ko alam kung nakikita nyo. Okay, punta ka rito sa harap ko. Okay. Ayan siya. Kita ba? Kita ng camera. Sana kita ng camera. Okay, so yun ang pinakamabilis niya. Pero mas aggressive to compared sa Mini 4 Pro. Ang bilis niya. Napunta sa likod. Ang sarap. Yep. Spiral and then figure 8. Sige, eto na. Tumama ng kaunti. Okay. Okay. Ngayon naman, habang pinanonood natin ang mga shots ng DJI Mini 5 Pro, ay bigyan lang natin ng mga shoutout sa ating mga subscribers. Unang-una kay Erickson Tan, shoutout sa'yo. Kay Nel TY, kay Ricardo Casiano, kay GP Cabinet Maker, kay Asyong Salonga 1925, Oding Perez TV, Lakbay Diwa Adventure, Rolando Salapa, Pinoy Life,
Vlogger Vlogeran Momo, shoutout sa inyo. Juice Nuts, Bong Piagola Vlog, Mikong Moto Farm, Jerome Sano, Edel Alonzo, Sherwin Edles, shoutout din kay Ren Nebs, kay Disin Audio, kay Tutubi Drone, kay King TV, shoutout sa inyo lahat, kay Pasneya Vlog, kay Dale Ochea, kay Eco Russian, kay Kuya Mel Official, kay Ian Aumentado, kay Daddy Jim TV, kay Juniel Diong, kay Boss Cholo, kay Page Alvin, kay Angelo J. Pascua, Angelo J, kay Rex Droney TV, kay Jeff Overview, kay Unico, kay Matt Garganera, kay Noel, kay Aklan Realty, kay Dirk Rondario, kay Pasagad Adventures, shoutout sa inyo, Electronics Motovlog, Jason Eats, Jomars Drone Pilot, Archie Kamanyan, Jerry Boy Fly, Lakwatserong Mangyan Vlog, 4TV, AJ Tube Official, Don Vino, shoutout sa inyo lahat, Davay DX TV, Alvin Drone TV, RJ Remorosa, Quiz Rain, Kuya Mike TV, Fair Motovlog, Zap Zeus Beats, Kane Vary Travel Stories, Editin King PH, Nations Vlog, Tatuts Vlog, shoutout sa inyo, Benjo Trindad Bro, shoutout sa iyo, Siklistang Dronista, Walong Guapo, Lakay Motovlog, Ryan Barcelon, Jomars Drone Pilot, Megatron, Jason San Andres Suarez, I'm Not a Pro Dota 2 Player, Param Pam Pam, Aris D, shoutout, Eric Arts TV, Chanyon Trip, Romel, Paipa Vlogs 2.0, Billy Kitiktot Junior, Piltot, Kotlit Tot, hindi ko alam kung tinamaan ko, shoutout sa iyo, Alan Louie Reyes, Kiki the Dreamer Vlogs, Jore Perez, Elmer Shacks Tech and Health Tips, Warainon Tracker, shoutout sa inyo, Kuya J Shots, JRP Rivera 1, DIY Anything TV, Nick Agbon, You and Me, Isla sa Sikihor, shoutout sa inyo, Clint Penales, Ron Pajarito, and wala na. Kala nyo, hindi ko kayo mauubos ha. Maraming salamat po sa pag-subscribe at panonood sa ating YouTube channel. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment kayo sa video nito ng shoutout. Salamat po at hanggang sa muli, ang susunod natin ay range test ng DJI Mini 5 Pro pero intay muna tayo ng magandang panahon. Thank you! Then, landing ko muna.